Ngayon nga ay isang panibagong nakakakilig na kwento na naman ang ating pagsasaluhan. Pero paalala lamang po na ang kwentong ito ay dito lamang mapapakinggan sa channel na ito, maging po ang aking boses. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang kwentong pag-ibig ni Daphne at ni Kingsley. Kaya naman tumutok lamang kayo. Walang taong hindi nagkakamali. Subalit marami ang takot doon. Sapagkat nakikita nila ito bilang kabiguan, hindi bilang daan patungo sa mas magandang blessing. Daphne, ano ba yan? Tanghaling-tanghali na nagbabasa ka na naman ng erotic na manga. Wika ng kaibigan niyang si Renalyn na hindi niya napansing nakalapit na sa sobrang focus niya sa pagbabasa. Ren, nakakagulat ka naman! May ngisi pa sa labi na sabi ni Daphne. Paano mo naaatim na magbasa ng ganyan sa gitna ng trabaho, girl? Hindi ka ba nawawet niyan? Shh! Bastos naman yung bibig mo. Ay wow! Ako pa ngayon yung bastos, ikaw tong nagbabasa ng malaswa. Parang popcorn na nga yan eh. Humagikhik si Daphne. Hindi ko kasi pwedeng hindi basahin ngayon mismo. Kasi mamaya, maglilipanan na yung mga spoilers sa ex. Minsan, aksidente kong nababasa na may ganun na pala. Eh di wala na yung thrill. Ay nako, hindi ko talaga magets yung trip mo, girl. Ngumisi na lang si Daphne bago nilingon yung computer para i-screenshot yung panel. Screenshot pa nga! Alam mo mamaya, sa kakabasa mo ng ganyan at kaka-screenshot mo, ay may masendan ka niyan. Shh, wag ka nga, baka ma-jinx. Sabay katok ni Daphne sa kahoy niyang lamesa. Ewan ko sa'yo, sinasabi ko talaga sa'yo, be. Ba't ka ba nandito? Wala kang trabaho? Ayos ah. Samantalang ako, patong-patong na trabaho yung binibigay ni sir sa akin. Reklamo pa ni Daphne. Patong-patong, tapos may time ka pang magbasa. Tsaka malamang, sekretary ka niya. Alangan sa HR niya ibigay yung trabaho mo. Speaking of him, tumatawag siya, sambit ni Daphne. Naku, ano na naman kayong ipapagawa sa'yo? Sige na, sagutin mo na. Balik na lang ako mamaya. Bye! Kaway ni Daphne. Pag-alis ni Renalyn ay sinagot na ng dalaga ang tawag ng boss. Hello sir? Yes po. Masiglang bati niya. Daphne, pakisend yung revised na proposal sa email ko before noon. Baritono yung boses na utos ni Kingsley De Gracia, ang boss niya, at ang kasalukuyang president ng De Gracia Hotel sa Cebu. Noted sir, I'll send it right away po. And Daphne, double check the figures. Ayokong may mali. Yes sir. Nang mamatay yung tawag ay kaagad na ginawa ni Daphne ang inutos nito. Matapos si send, babalik na sana siya sa pagbabasa nang magsalita na naman si Kingsley sa intercom. Daphne, what is this? Ha? Get in here, now! Mabilis na napatayo si Daphne at nagtatakang pumasok sa office ng lalaki. Nakita niya agad na nakaupo si Kingsley sa swivel chair nito, nakahilig sa backrest habang nakatutok ang mata sa computer. Nakatupe ang puting sleeve nito sa nakahalukip-kip at maugat na mga braso. Kumalabog ang dibdib ng dalaga. 5 buwan na siyang nagtatrabaho bilang secretary ng partikular na deograsya na ito, pero hindi pa rin siya nasasanay sa kahatan nitong taglay. Good morning sir, bakit po? May mali po ba sa sinan kong proposal? Nakangiti niyang tanong. Come here. Tignan mo kung ano tong sinad mo sa akin. May bahid ng ngisi sa labi nitong Saad. Chinek ko naman po ng ilang beses yung file. Halos maduling na nga ako sir eh, pero wala akong nakitang mali doon. Paliwanag niya habang lumalakad papalapit. Tignan mo para malaman mo. Ngumuso si Daphne at tumabi na kay Kingsley para silipin ang computer nito. The moment na nakita niya ang larawan, medyo nag-loading pa siya. Familiar to ah. 'Di ba ito yung erotic scene na binabasa ko kanina? Tinignan niya si Kingsley. Nagkatinginan sila at nailang siya bigla. Bakit pinapakita ni Kingsley to? For what? Nalilito siya. Sir, nagbabasa ka pala ng ganito? Awkward na asar niya. Ano? Ikaw yung nag-send niyan sa akin, Miss Respal. Ha? Muling binalik ni Daphne ang tingin sa computer. In-exit ni Kingsley ang larawan kaya nakita niya na ngayon ang email na sinend niya. At oo nga, nakasend yon para kay Kingsley. Na-send niya ang erotic scene na in-screenshot niya kanina. Anong gusto mong isipin ko ngayon na sinend mo yan? Taas kilay na tanong pa ni Kingsley. Mabilis na ginapang ng hiya si Daphne. Walang ano-anong, kinalikot niya ang computer ng binata. Hinayaan siya nito
Sumandal pa sa backrest at printing pinanood ang pagde-delete niya. Pagkahit ng delete ay nakahinga siya ng maluwag. Mahina namang tumawa si Kingsley habang nakahalukip-kip at hindi inaalis ang amused na tingin sa kanya. Hindi ko inaasahang nagbabasa ka ng mga ganyan. Sinisave mo pa. Hindi akin yun. Sa kaibigan ko yun, kay Renalyn. Palusot niya. Walang yaka, Daphne. Dinadamay mo pa ako, sinabihan na kita. Dinig niyang sigaw ni Renalyn sa utak niya. Pumikit siya at nagsorry sa kaibigan sa isipan. You're not a good liar, you know? Halatang halata ka. Saad ni Kingsley. Patuloy pa ring umiling si Daphne. Magkamatayan na pero hinding-hindi niya aamining sa kanya nga galing yun. I can't believe it. I thought you're innocent. Tama nga sila. Everyone has a skeleton in the closet. Hindi nga akin yun, kay Renalyn yun. Giit niya habang iniisip na kanina pa siguro nakakagat ng kaibigan niya ang dila nito. Ngumisi si Kingsley. Right. She was using your computer or whatever. At hindi mo chinek ng mabuti ang attachment bago mo sinend sa akin yung email. Napangiwi si Daphne. Diba sabi ko ayokong may mali? Sorry sir, magsasenda lang po ako ngayon ng panibagong email. Siguraduhin mong maayos na. Sabay halakhak nito. Namumula ang pisnging lumabas ng office si Daphne. Wala na. Sirang-sira na yung image niya. Sapo ang noong bumalik siya sa kanyang lamesa. Nakasalubong niya pa si Renalyn. Anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan ka? Tanong nito. Ren! Mangyak-ngyak niyang niyakap ang kaibigan. Anong nangyari? Nasend ko! Ha? Ang alin? Yung screenshot! Nanlaki ang mga mata ni Renalyn at bumunghalit sa pagtawa. Kanino? Kay sir! Nanlaki muli yung mata ni Renalyn. Shit! Totoo? We, oo nga. Nakakahiya. Eto naman, uuwi na ako. Gaga ka? Sinabihan na kasi kita, hindi ka nakikinig. Sinapo ni Daphne ang mukha at naupo na. Tawang-tawa naman si Renalyn na tinapik ang balikat niya. Okay lang yan. Pang-alupa nito. Hindi okay. Secret ko lang yun eh. Sa'yo ko lang sinasabi na nagbabasa ako ng ganun tapos ngayon alam na ni sir. Akala niya raw inosente ako. Eh ano naman ba? Baki niya ba kung inosente ka nga o hindi? Hayaan mo na siya kung anong isipin niya. Sabi ko galing sa'yo pero ayaw niyang maniwala. Ano? Natutop ni Daphne yung bibig kapag Juan ay malatupang initian si Renalyn. Sinabi mong galing sa akin? Baliw ka ba? Ayaw niya naman maniwala eh. Kahit na. Sorry na. Sabay puppy eyes pa ni Daphne. Sabihin mo sa kanya mamaya na sa'yo talaga yung galing. Kondisyon ni Renalyn. Umiling si Daphne. Daphne! Sabi mo hayaan ko siya kung anong isip. Aray! Ngiwi pa ni Daphne matapos batukan ni Renalyn. Kapag hindi mo sinabi kay sir yung totoo, hindi lang si sir yung makakaalam niyang sikreto mo. Sige, banta pa nito. Oo na, oo na! Suko niya na lang. Daphne, the proposal. Biglang wika ni Kingsley mula sa intercom. May bahid ng paglalaro yung boses. And bring me my coffee. Nagkatinginan sila ni Renalyn. Pinandilatan siya nito ng mga mata. Oo, pagpasok ko ulit. Pangako niya sa kaibigan. Siguraduhin mo lang ha. Banta niya bago siya nito iwanan. Kamot ulong hinarap ni Daphne ang monitor para asikasuhin na ang bagong email. This time, sinigurado niya na talaga na tama ang attachment na nilagay niya bago yun sinend. At kahit after isend, chinek niya ulit yun ng ilang beses. Tsaka lang niya tinantana nang mapagod na ang mata niya. Come in, sabi ni Kingsley nang kumatok siya sa office nito. Eto na po yung coffee niyo, sir. Nahihiyang saad niya. Pagpasok ng office. Nag-angat ng tingin si Kingsley at nakita niya ang multo ng ngiti sa labi nito. Si sir, pinadala lang siguro ko ng kape para asarin ano. Akusan niya. Hindi ah. We, anong title nung binabasa mong yun? Tanong nito at kinuha ang tasa ng kapeng nilapag niya sa lamesa nito. Oh, tignan mo yan, sir. Sir naman. What? Pwede bang kalimutan mo na lang yun? Kunwari wala kang nakita. I can't. Who would have thought that my jolly secretary is into explicit stories? I'm too shocked, yet amused, to act like I didn't accidentally learn about it. Akala ko inosente ka at konserbatibo. Mali pala yung pagkakakilala ko sa'yo. Ngisi pa nito. Pumikit ng mariin si Daphne. Sana maglaho na lang talaga siya na parang bula ngayon. Tell me the title. Mukhang interesting eh.
Interesting ka dyan. Hindi ka naman nagbabasa ng ganun. Hindi talaga. Pero malay mo, maboard ako at gustuhin kong basahin kaya anong title? Umiling si Daphne at namula na lang. Come on. Wild Night with My Hot Neighbor. Okay na? What is it about? I mean, they're neighbors and then what? They had a night together? Tumango si Daphne. Pulang-pulang mukha at hindi makatingin ng diretso. Hindi niya alam kung saan kumukuha ng lakas ng loob si Kingsley na magtanong ng patungkol sa binabasa niya. Hindi ba nito nakikita na hiyang-hiya na siya at na-awkward? Kung hindi niya lang ito boss, hindi niya ito sasagutin. Was it only a one-night stand or they eventually become neighbors with benefits? Nakangisin itong tanong. Hindi ko alam. Ongoing yung kwento. Oh, so the one in the screenshot you accidentally sent to me was their first night together? Yes, sir. Sabay tikim niya. Where can I read it? Do I have to pay? Sa illegal na site ako nagbabasa, walang bayad dun. Which site? What's the name? Ngumuso si Daphne at sinabi na lang ang pangalan ng site para matapos na. Kaso hindi pa pala tapos, magtanong si Kingsley. Since when did you start reading pornography? Hindi yun bold! Depensa niya. It is. Nakadrawing lang. Giit naman ni Kingsley. Why do you read stuff like that? Hindi ko sinasadyang magbasa ng ganun. Nagkataon lang na may ganun yung mga binabasa ko. Pagsisinungaling niya kasi syempre, hindi niya sasabihin yung totoo. You really expect me to believe that? Puro kasi sinungalingan na lang yung lumalabas sa bibig mo, Miss Respal. Eh di wag mong paniwalaan, sir. Hindi naman ako namimilit eh. Ba't kasi nagtatanong ka ng mga ganyan? Nasaan yung privacy ko? Ang kahihiyan ko. Do you even have experience? Pambabaliwala ni Kingsley sa mga sinasabi niya. I mean, no offense ha. You're 26 pero pwedeng wala ka pang karanasan. Nagka-boyfriend na ako noon, tugon niya. So you read stuff like that pleasure yourself because I don't think you have a boyfriend at this time. Hindi na nakasagot pa si Daphne. Bakit ba parang natural lang na nagtatanong si Kingsley samantalang nangangamatis na yung mukha niya sa sobrang hiya. Naiilang siya. Hindi siya ready sa ganitong usapan kasama ang boss niya kaya hindi niya ito kinakaya. Never silang nakapag-usap about personal things, let alone things like this. Hindi ka nakasagot. Anito. I don't think it's appropriate for us to talk about things like this, sir. Kaninong kasalanan ba to anyway? Kung hindi mo sinend sa akin ang screenshot na yon, hindi ako mako-curious sa'yo at sa binabasa mo. Taas kilay na tugon ni Kingsley. Ba't kasalanan ko pa? I mean, oo, kasalanan ko. Pero hindi ibig sabihin nun na pwede na kaming mag-usap ng ganito. Nakakahiya. Sa isipan ni Daphne dahil syempre, hindi niya kayang sabihin yon sa binata. Mahinang natawa si Kingsley na animoy nabasa ang iniisip niya. Tumayo ito, kumalabog tuloy ang puso ni Daphne. Lalo na nang humakbang ito patungo sa kanya. Aksidente yun, sir. Syempre, hindi ko ginustong masend ko yun sa'yo. Kung pwede nga lang ibalik yung oras nakakahiya. Sa lahat pa talaga ng masisendan ko, yung boss ko pa. Mag-resign na lang kaya ako, sambit niya. I won't accept your resignation letter. Nakangising sabi ni Kingsley na hindi tumigil sa paglapit kung hindi pa bumangga yung likod ni Daphne sa table console. Napalunok si Daphne. Bigla siyang pinagpawisan kahit naka-on naman yung aircon. Sir, teka, ano pong ginagawa niyo? Kabado niyang tanong. Tell me, do you touch yourself when you read those kinds of stories? Sir naman eh. What? Ayoko nang sagutin. Akin na lang yun. So you do. Amused na saad pa ni Kingsley. Hindi! Liar. Imposible. Hindi nga. Ang kulit naman ni sir. For your information, you're no longer an innocent woman in my eyes, Miss Respal. To me, you're a silk temptress. Smooth, gentle presence hiding dangerous desires. Kaya aminin mo na sa akin. Dangerous desire ka dyan? At anong aaminin ko? Wait lang sir, parang nagka-amnesia yata ako. Nasaan ako? Sino ka? Pretend all you want. Sir kasi. Do you get wet when you're reading? Hindi! Sabay paypay ni Daphne ng sarili dahil naiinitan na talaga siya. Hindi siya komportable samantalang naaaliw naman si Kingsley sa usapan nila. Fine, I'll stop asking questions now. At baka hindi ka na pumasok bukas. Anito. Talaga, nice idea sir. Subukan mo lang, Miss Respal.
Nakangising banta pa ni Kingsley. Ngumuso si Daphne. Tinignan niya ang relo at nagningning ang mga mata nang makitang lunchtime na. Sir, may lunch meeting po kayo with Sir Fortalejo. Changing the topic, ha? 15 minutes na lang. Sige ka. Malilate ka. Di ba you hate being late? Fine, fine. Tamad na tumayo si Kingsley. Nakahinga ng maluwag si Daphne. Pero sasama ka. Dugtong ni Kingsley matapos isuot yung coat. Po! Hindi ba? Basta sumama ka na. Hindi naman yun ganun ka-importante. Hindi pala importante, ba't sasama pa ako? Nagrereklamo ka ba, Miss Raspal? Sino ba yung masusunod sa atin? Siyempre, ikaw, sir. Eto, kukunin ko na yung bag ko. Agap niya. Pumasok silang pareho sa elevator na walang tao. Pero bawat hinto nun sa mga pababang palapag, may mga pumapasok kaya unti-unti silang nasisiksik sa pinakalikod na sulok, na out of balance pa si Daphne at sumubsob kay Kingsley, na napahawak naman sa likod niya. Sorry, sir. Naiilang niyang usal kasabay ng mabilis niyang paglayo dito na animoy napaso sa apoy. It's okay. Sorry, Daph, sir. Saad ng babaeng nakatulak sa kanya. Ayos lang. Ngiti niya dito. Doon niya napansin ang mga employee na naghahagikhikan sa unahan habang pasulyap-sulyap kay Kingsley na tuwid yung tayo at diretso ang tingin sa harap. Ngumuso naman siya. Ang gwapo talaga ni sir. Dinig niyang bulong ng isa. Oo nga, ang swerte ni Daphne, lagi niyang kasama. Nag-apply ako noon as secretary. Ang taas ng standard ni sir. Maiiyak ka na lang talaga sa mga tanong. Talaga? Ang galing pala ni Daphne. Oo. Kinagat ni Daphne ang labi habang nakikinig. Sinulyapan niya si Kingsley na nakatingin sa kanya. Tinaasan niya ito tuloy ng kilay pero ngumisi lang ito't umiling. Bakit? Bulong niya dito. Umiling lang ito. Tila ba hindi pa sapat na nakasiksik na sila. Bumukas muli yung elevator. Napapikit si Daphne sa pagpasok pa ng 3 tao. Puling nagsiatrasan ang mga nasa unahan nila para bigyan ng space ang mga pumasok. Gustong-gusto na niyang sumigaw na hindi na kasya pero hindi niya ginawa at tinanggap na lang ang kapalarang muling madikit kay Kingsley. Worried siya baka hindi na komportable ang boss, samantalang si Kingsley naman ay iba yung napapansin. Katabi ni Daphne ang isang lalaking employee. Akala ni Kingsley ay dahil doon kaya hindi maipinta ang mukha niya. Kaya hinila siya nito upang pagpalitin ang kanilang posisyon. Pagkatapos ay ginawa nitong pangharang ang braso nito upang hindi dumikit ang lalaki sa kanya. Sir? Patanong na tawag niya. Okay na? Ha? Gumisi si Kingsley. Animoy proud sa sarili dahil sa ginawa. Samantalang lito naman si Daphne. Mas lalong na awkward yung dalaga. Kasi nakatalikod na sa lahat si Kingsley at nakaharap ng buo sa kanya. Nakatitig pa ito. Nanatili sila sa ganoong posisyon hanggang sa makarating ang lift sa first floor. Nagsibabaan ang lahat. Nakahinga siya ng maluwag nang doon umatras si Kingsley. Naiwan silang pareho sa loob. Yung kaunting segundong pag-aantay na makarating sa parking, parang ilang taon para kay Daphne. Pagbukas ng elevator, nagmamadali siyang lumabas. Pero napatid siya sa sobrang pagmamadali. Kung hindi siya nahawakan sa kamay ni Kingsley, baka bumagsak siya sa sahig at nasira ang mukha niya. Mahal pa naman magparitoke. Slow down, Daphne. Why are you in a hurry? Takang tanong ni Kingsley. Oo nga naman. Bakit nga ba siya nagmamadali? Baka mali tayo, sir. Palusot na lamang niya. Fernando is a friend of mine in college. Maiintindihan niya kung maliit man tayo ng kaunti. Sabi ni Kingsley habang naglalakad na sila. Huh? Bago yan, sir ah. Di ba ayon yung nalilate? Sabi mo nun, mga walang kwentang tao yung mga nagsasayang ng oras ng iba. Naaalala ko pa nga, galit na galit ka sa akin nun. Kasi nalate tayo dahil sa akin. You still remember? Oo naman. 5 buwan pa lang naman ang nakalipas, no? Baguhan pa ako noon. At hindi ko makalimutan kasi umiyak ako noon sa restroom. You did? Oo. I'm sorry. Baka mainit lang yung ulo ko noon. Hindi naman ako laging galit. Hindi ba? I try not to be as much as I can. Alam ko, sir. Kasi kung lagi kang galit, naku baka nag-resign na ako matagal na. Buti nga medyo laid back ka. Compare doon sa kuya mong si Sir Luthor. Balita ko, bugnutin yun. I hate him for that too. So, totoo? Yes. Nakakairita yung ganun kaya sinanay ko yung sarili kong maging ganito. Kalmado lang lagi. Kaya naman pala. Keep up the good work, sir. Sabay thumbs up pa ni Daphne. Ngumisi si Kingsley. Pagdating nila sa resto, nandun na yung kamiting ni Kingsley. Tumayo ito at sinalubong sila. My apologies for being late, Mr. Fortalejo, saad ni Kingsley.
Ang formal mo naman masyado. Parang hindi nando yung tawag mo sa akin tuwing gabi. Nakatawang sabi ng lalaki nang mapatingin kay Daphne at kumislap ang mata. Who is this beautiful lady you're with, King? She's my secretary, Daphne Respal. Hello, Mr. Fortalejo. Malaki ang ngiting wika pa ni Daphne. Hi. Nanatili ang ngiti ni Daphne kahit na nawiwirduhan siya nang magtagal ang titig sa kanya ni Fernando. Napunayo ni Kingsley na tumikhim at pinanghila na si Daphne ng upuan. Thank you, sir. Welcome. Sabay pukol ni Kingsley ng masamang tingin kay Fernando. Tumawa si Fernando. Let's order first. Waiter. Lumapit agad yung waiter. I'll get tonkatsu set. How about you, Miss Daphne? Gusto mo ba nitong spicy tuna roll? Tanong pa ni Fernando. Magsasalita na sana si Daphne pero inunahan siya ni Kingsley. Hindi siya kumakain ng maanghang. Tila nonchalant nitong sabi. Ganun ba? Etong chicken teriyaki set ang kukunin niya. Sabay balik ni Kingsley ng menu sa waiter. Tumango si Fernando matapos silang pakatitigang dalawa. Secretary mo ba talaga itong si Miss Daphne or secret girlfriend mo? Kamuntik nang masamid si Kingsley sa tanong na yon. Umiinom kasi ito ng tubig. What? Secret what? Ikaw na nagde-decide para sa kanya eh. Daphne, blink twice if you need help ha. Biro pa nito. Kamot ulong tumawa lang si Daphne. Favorite niya yung chicken teriyaki. Alam kong yun din yung i-order niya kaya ba't pa ako magtatanong? Am I right, Daph? Yes, sir. Taas noong binalingan ni Kingsley, Sir Fernando. See? And you think that's normal? I have a secretary too, pero hindi ko alam yung mga favorites niya. Katwiran pa ni Fernando. At anong gusto mong ipahiwatig sa mga sinasabi mong yan? Tumaas ang kilay na tanong pa ni Kingsley. Na baka girlfriend mo talaga siya. Fasad lang yung pagiging secretary niya. Naubo si Daphne at umiling-iling. Parehong napatingin sa kanya ang dalawa. Awkward siyang tumawa. Naku, hindi Mr. Fortalejo. Secretary niya lang talaga ako. Mabait lang talaga itong si Sir at naaalala niya mga bagay-bagay tungkol sa akin. Is that what he told you? Hindi mo ba naisip na baka sekreto siyang may pagtingin sa'yo? Don't mind him, Daphne. Dating writer yan kaya ganyan mag-isip. Lahat na lang. Hinahaluan ng romance. Tumangu-tangu si Daphne. Umiling naman si Fernando. Sinasabi ko lang yung observation ko, no? If Daphne is my girlfriend, why would I deny and hide it? Baliw, tigilan mo na kami. Oo nga no. A woman as stunning as her, baka ipagmayabang mo pa. So why don't you make her as your girlfriend then? You're single, right? Ayokong haluan ng personal na bagay yung trabaho. You know that. Stricto ako sa bagay na yan. Sus. Stop sticking your nose into someone else's business. Napainom ng tubig si Daphne habang palipat-lipat ang tingin sa dalawa na kung mag-usap ay parang wala siya sa harapan ng mga ito. Nang dumating ang pagkain ay tsaka lang nagsimulang mag-usap tungkol sa business ang dalawa. Nagtitake note naman si Daphne na mga napag-uusapan nila habang kumakain. Hindi niya nga lang napigilang mailang dahil sa tinging pinupukol sa kanya ni Fernando. Fernando was hitting on you. Huwag mong patulan. Saad ni Kingsley nung nasa kotse na sila. Hindi ko naman siya type, sir. Good. He's playful. He's not serious. Ayokong masaktan ka sa ganun. Baka ako pa yung sisihin mo. Hindi hindi mangyayari yun. Then ignore him. Kapag nalaman kong nakikipag-usap ka doon, sisisantehin kita. Napasinghap si Daphne. Yes, so don't entertain him. Nagkibit balikat na lamang si Daphne. Wala naman siyang interes na gawin yun. Hindi niya nga ito type. Kung makikipag-date man siya sa isang lalaki, mga katulad ni Kingsley yung i-date niya. Yung chill lang lagi at parang walang problema sa mundo. Maganda kasi silang kasama. Daphne, tawag ni Kingsley isang araw nang pumasok siya sa office nito. Yes, sir. Sinerge ko na kanina lang yung manga na nirecommend mo. Binasa ko and it was great. Wala pa bang sunod na chapter? Binasa nyo? At anong nirekomenda ko? Kailan ko yun ginawa? Imbento ka talaga, sir. I did not expect their first night together to be that intense and hot. Nakita ko rin sa wakas yung panel na aksidenteng na-send mo sa akin. Do you like scenes like that? Ngisi pa nito. Nang aasar na naman. Sa isipan ni Daphne. Naku sir, kapag nalaban ng mga fans mo na nagbabasa ka ng ganyan, magwawala sila. Kung anong iisipin ng mga yun, baka mas lalong mabaliw sa'yo. Pag-iiba niya pa ng usapan. Kaya nga sikreto lang natin to. Our dirty little secret maybe. Uminit ang pisngi ni Daphne. Dirty little what? Have you read the recent chapter? Hindi pa sir. Dami mong binibigay na trabaho eh. Paano naman ako makakapagbasa? You should read it.
Parang may mangyayari na ulit sa kanila. Natawa si Daphne. What's funny? Mas updated ka na sa story kesa sa akin. Nakakatawa. Well, thanks to you. I didn't know reading a manga would be entertaining. Pwede ka ring magbasa ng ibang genre, sir. Hindi lang ganyan. May mystery din at horror. O baka gusto mo ng I like romance. Wow! Iba na yan, sir ah. Baka mamaya maging lover boy ka bigla. Makakakuha ka pa ng tricks kung paanong makaakit ng babae. Alam mong hindi ko kailangan ng tricks. Women naturally come to me. Ngumisi ang dalaga dahil sa lahat ay siya yung pinaka nakakaalam nun. Nasaksihan niya kung paanong mabaliw ang mga babae para lamang mapansin ni Kingsley Deogracia. Umabot yan sa puntong handa na ang mga itong maghubad sa harapan ng lalaki o kaya naman painumin ito ng mga pampatulog para kidnapin. Gets na gets niya naman ang mga ito. Gwapo talaga si Kingsley. Makisig, matalino, mayaman pa. Kahit siya if ever mahulog yung loob niya sa lalaki, hindi siya magtataka. Si Kingsley yung tipo niya sa lalaki. Anyway, bakit di ka maghanap ng boyfriend na magbibigay ng saya sa'yo imbis na magbasa ka ng ganyan? Hindi ka ba nakukontento kapag may kasama kang lalaki? Tanong ni Kingsley. Ha? Boyfriend? Hindi ka ba nasasatisfy ng ex mo noon kaya nagstick ka na lang sa ganyan? Hindi naman sa ganon, sir. Then what? Wala lang akong time, busy ako. Sa dami mo kayang pinapagawa sa akin. Then find someone who can have casual sex with you. Yung walang time, nakipag-date. Ayoko ng ganon, sir. Date to marry ako, sorry. Nagtaas ng kilay si Kingsley. Bakit, sir? Grabe naman yung tingin niyo sa akin. Tumawa si Kingsley. Well, halata naman sa'yo na ganyan yung mindset mo. Ang hindi lang talaga halata ay yung ang pagbabasa mo ng malalaswa. Oo na. Sige na, sir. Tawagin niyo na lang ulit ako kapag totoong kailangan niyo na ako. Anya bago tumalikod at nagmarcha palabas. Napatingala sa pagtawa si Kingsley bago napailing. Kakaiba talagang babaeng yun. Lumipas ang mga araw. Daphne! Mr. Fortalejo! Nakangiting bati ni Daphne nang makasalubong ito. Mukhang busy ka. Kumusta? Ayos lang naman po. May appointment ba kayo with Mr. Deogracia? Wala. Dumaan lang ako dito kasi naaalala kita. Nag-lunch ka na ba? Sabay na tayo. Hindi ko pa kasi tapos yung mga pinapagawa ni Mr. Deogracia. Huwag mong gayahin yung boss mo sa pagiging workaholic. Tara, let's have lunch together. My treat. Ngumuso si Daphne. Bago pa siya magsalita, ay bumukas yung pinto ng office ni Kingsley at niluwanon ang lalaki na kumunot yung noo pagkakita kay Fernando. Anong ginagawa mo dito, Nando? Nakapikit na umungol si Fernando bago hinarap si Kingsley ng nakangiti. Wala naman, King. Napadaan lang ako. Napadaan? O sinadya mo na naman tong secretary ko? Sinabihan ko lang siyang kumain, okay? Mukhang gutom na. Ikaw talaga, ginugutom mo ba yung maganda mong secretary? Kumunot ang noo ni Kingsley at nilingon si Daphne. Hindi ka pa kumakain? Tinapos ko pa yung pinapagawa niyo, sir. See? Sabi pa ni Nando. Ngumisi si Kingsley ngunit may bahid itong iritasyon sa hindi nito malamang dahilan. Kumain ka na, Daphne. Gusto mo bang himatayin sa gutom? Mamaya mo na tapusin yan. Hindi naman yan tatakbo. Actually ako rin, hindi pa kumakain kaya sabay na sana kami. Umuwi ka na at kumain mag-isa, Nando. Hindi amusement park itong hotel ko para pumunta ka dito. I'm a guest, okay? Bakit ang init ng ulo mo? Natatawang sabi pa ni Fernando. Sige ka. I-rate ko ng 1 star tong hotel mo sa accommodation. Nagpapaalis ka ng guest. Subukan mo. Malademonyong umiti si Kingsley dahilan upang mapawi ang ngisi ni Nando. Biro lang, eto naman. Excuse me po mga sir. Kakain lang po ako. Paalam ni Daphne. Sasamahan na kita, Nando. May kailangan tayong pag-usapan. Saad ni Kingsley. Ha? We, ano naman yun? Tungkol sa investment mo, sumunod ka sa akin. Teka, bakit biglaan naman yata? Wala ka namang sinabi kanina. Sumunod ka na lang. Daphne, see you sa meeting natin later. Yes, sir. Pinagmasdan ni Daphne ang pag-alis ng dalawa. Palingon-lingon pa si Fernando nang initian siya. Bye, Daphne! Sigaw pa nito. Ngumiti na lamang si Daphne at kumaway. Kasabay niyang nag-launch si Renalyn. Kinuha niyang pagkakataon yan para basahin yung bagong update sa manga. Grabe ka talaga habang kumakain. Reklamo ni Renalyn. Nagkikis na sila ulit. Diyos ko po. Napahilamos na lamang ng mukha si Renalyn sa kanya. Humagikhik si Daphne. Pagkatapos ng maikling break time ay nagtungo na kaagad siya sa office ni Kingsley. Hello sir. Tungkol saan po yung meeting natin today?
You talk to Fernando. Nakasimangot na sabi ng binata matapos saraduhin yung laptop. I told you I'll fire you kapag nakapag-usap ka sa kanya. Naalala mo ba yon? Teka naman sir, nagtanong kasi siya, hindi ko nang po pwedeng ignorahin. Baka magalit at sabihing rude ako. Kaibigan mo pa naman yun. Mamaya sibakin mo ko. Seriously? Sabi ko nga diba, wag mo siyang kausapin. Bakit kita sisibakin sa paggawa ng mga iniutos ko sa'yo? Okay, sorry na. Natigilan si Kingsley. Bumilis yung tibok ng puso ng binata at namumula na umiwas ng tingin. Gawin mo na lang tong mga paperworks na to. Ang dami naman! Nagrereklamo ka. Taas kilay nitong tanong. Kabadong tumawa si Daphne. Siyempre hindi, sir. Gusto mo dagdagan mo pa eh. Really? Sige, eto pa. Sabay lapag pa nito ng limpak-limpak na mga papel. Umangat yung gilid ng labi niya. Nalaglag naman yung panga ni Daphne. Ano pang inaantay mo? Trabaho na. Yes, sir. Napapitlag na bulalas ni Daphne. Nilikom niya yung mga papel at nahirapan pa nga siyang buksan ang pinto. Sinulyapan niya si Kingsley. Sana mag-offer itong pagbuksan siya ng pinto dahil hindi na kaya ng mga kamay niya. Pero wala. Ni hindi nga siya nito tinapunan ng tingin. Anong problema ni sir? Ang init yata ng ulo. Takang bulong niya paglabas ng office nito. Ginawa niya na lamang ang trabaho kahit na hindi na maintindihan ang boss niya. Hindi niya namalayan yung oras. Tsaka niya nalang nakita na madilim na nung natapos niya na ang lahat. Humikab siya habang nagiinat. Wala pa bang balak umuwi si sir? 7:00 no? Bulong niya matapos sulyapan ang pinto ng office nito. Sanay kasi siyang tsaka lang uuwi kapag pauwi na rin yung binata. Stricto si Kingsley sa oras ng trabaho. Pagpatak ng 7:00, uuwi na ito. Ba't kaya hindi pa ito lumalabas? Habang nag-aantay kay Kingsley, nagbasa na muna ng manga si Daphne. Subalit pagod na talaga ang katawan niya kaya nakatulog siya nang wala sa oras. Yon ang nadat ng tagpo ni Kingsley nang lumabas ito ng office. Daphne? Tawag ni Kingsley at nilapitan ang dalaga. Hindi kumibo ang tulog at nakangangang si Daphne. Kumurba tuloy ang ngisi sa labi ni Kingsley. Nilabas niya ang phone niya at kinuna ng picture ang dalaga. May ipang-aasar na naman siya dito. Nang gumalaw si Daphne, akala ni Kingsley ay magigising na ito kaya mabilis niyang tinago ang cellphone niya. Pero nagkamot lang ang dalaga ng pisngi at tumuloy na sa pagtulog. Nakahinga ng maluwag si Kingsley. Akala niya, mahuhuli na siya. Dahil sa paggalaw ni Daphne, may nahulog na mga hibla ng buhok sa mukha nito. Marahan niyang hinawi yon at isinabit sa likod ng tenga ng dalaga. Pagkatapos ay napatitig siya sa mukha nito. Ang ganda mo pala talaga. Namumungay ang mga matang bulong pa ni Kingsley. Dumukwang si Kingsley upang mas matignang mabuti ang dalaga. Subalit nang mapansin niyang unti-unti nang lumalapit ang kanyang mukha habang nakatutok ang mata niya sa mapupulang labi nito, napaatras siya sa gulat. Shit, anong ginagawa ko? Bulong niya, humahangos at mabilis ang tibok ng puso. Pumikit siya ng mariin at mas lalong umatras. Takot na takot siya sa hindi malamang dahilan. Doon nagising si Daphne. Pupungas-pungas itong napatingin sa kanya tsaka tumayo. Sir, uuwi na po kayo? Yes. Nakaiwas ang tinging tugon nito sa kanya. Pasensya na po, nakatulog ako. Dapat nauna ka nang umuwi. Sa susunod, huwag mo na akong hintayin. Pero, no buts. Natapos mo na ba lahat ng pinapagawa ko? Yes, sir. Okay, I'm leaving. Tumalikod si Kingsley at umalis na. Kakamot-kamot naman sa ulong na iwan si Daphne. Kinabukasan, maagang pumasok si Kingsley sa office. Daphne, come here. Wika niya sa intercom. Yes, sir? Tumikim si Kingsley at umayos ng upo. For some reason, na-conscious bigla ang binata sa itsura ng sarili kaya tinignan niya na muna ang sarili sa refleksyon sa itim na screen ng cellphone. Good morning, sir. Biglang pasok ni Daphne kaya tarantang na ibagsak ni Kingsley ang cellphone sa lamesa. Bakit bigla-bigla ka nilang pumapasok? Don't you know how to knock? Asik pa ni Kingsley. Ay, sorry, sir. Bumuntong hininga si Kingsley. Nang makalma ang sarili ay ngumisi siya. Kunin mo itong mga papel, ayusin mo, at isend mo yung file sa email ko. Okay po, sir. Kinuha ni Daphne ang mga papel kaso may nahulog kaya yumuko siya para damputin yon. Pero nakasuot siya ng V-neck at nasa harap si Kingsley kaya lumantad ang cleavage niya sa binata. Nanlaki ang mga mata ni Kingsley. Inabot siya ng 1 segundo bago umiwas ng tingin. Nang tumalikod na si Daphne at umalis, tsaka lamang niya pinakawalan ang napigilang hininga. What the hell? Umayos ka, Kingsley.
Sabay utos niya sa sarili dahil bigla siyang nakaramdam ng init. Hanggang makauwi sa bahay si Kingsley, hindi nawala sa isip niya ang nakita. Matagal niya naman ng secretary si Daphne pero never niya itong pinagnasahan kahit napaka-sexy nga nito. Hindi siya interesado. Pero ngayon, para siyang sinilaban. May kung ano sa loob niya ang nabuhay. Habang nagsashower, hindi niya napigilang ungulin ang pangalan nito habang pinapaligaya ang sarili. You doomed. Bulong niya matapos sumalpak sa kama. Alam ni Kingsley na hindi na simpleng secretary lamang ang tingin niya kay Daphne. Kaya mula nung araw na yon ay sinubukan niya ng iwasan ang dalaga. Hindi niya na rin ito inaasar ulit patungkol sa pagbabasa nito ng erotic na manga. Ang weird ni Sir. Wika ni Daphne habang kumakain ng lunch. Weird? Bakit? Tanong ni Renaline. Kasi bigla na lamang siyang tumigil sa pang-aasar sa akin. As in, isang araw wala na. Eh 'di ba mas maayos yun? Ikaw yung weird. Matuwa ka dapat. Eh kasi bigla na lang eh. Tapos pakiramdam ko iniiwasan niya ako. Alam mo, kabag lang yan girl. Ba't ka naman niya iiwasan? Pating ka ba? Oo nga no. Ay teka, mauna na ako, may kailangan pa pala akong tapusing trabaho. Ha? Eh konti pa lang yung nakakain mo, Daphne. Hoy, Daphne! Sigaw ni Renaline pero nagmamadali nang umalis si Daphne. Kakaupo pa lang ni Daphne sa desk nang makatanggap siya ng tawag mula kay Kingsley. Tumibok ng mabilis ang puso niya bago yun sinagot. Hello sir? Pabalik na po ba kayo dito? Cancel all my meetings this week, Daphne. I'll take a week off. Po? Ikaw na yung bahalang kumausap sa kanila. Ayokong may tumawag sa akin tungkol sa trabaho hanggat hindi ako bumabalik. Teka sir, may importante pa po akong papipirmahan sa inyo eh. I will sign it next week. Mahalagang mahalaga po ito sir. Ikaw po yung may sabi. I said I will sign it next week. Magbabakasyon na muna ako. Saan sir? Maynila? Bicol? Dito lang sa Cebu. Hindi ako lalayo. Huwag kang mag-alala. Ibababa ko na. Don't phone me. Bye. Magsasalita pa sana si Daphne nang marinig niya na ang pagkaputol ng linya. Napahawak siya sa noo sa sobrang stress. Hindi pwede. Kailangan tong pirmahan ni sir. Problemado niyang saad. Tumayo siya at kinuha ang brown envelope at bag niya. Paglabas niya ng building, nagtungo siya sa bus stop. Sinundan niya si Kingsley. Nagkalat ang mga rest house ng pamilyang Deogracia sa Cebu, pero minsan na siyang naisama ni Kingsley sa rest house nila sa Mall Buwal. Ngayon, nagbabakasakali siya na doon ulit nagpunta ang binata. Sana naman, kasi alangang isa-isahin niya lahat ng rest house ng mga ito. Ano ba yan? Ang malas naman. Bakit ngayon pa umulan? Gusot ang mukhang bulong pa ni Daphne bago bumaba ng bus. Ipinasok niya sa bag ang envelope tsaka tumakbo sa ulan. Nilapitan niya ang mga nakapark na tricycle driver sa gilid ng kalsada. Miss, saan ka? Sa Avedra? Panagsama? Sa Avedra, Manong. Mag-isa ka lang? Opo. Sherta or special? Magkano kapag special, Manong? Mga 200, miss. Sige, Manong, G ako. Baka abutin pa tayo ng samsam kapag nag-antay eh. Miss na miss ko na yung asawa ko. Biro pa niya. Pinaandar na ng driver ang tricycle. Nung unay highway ang dinadaanan nila hanggang sa unti-unting lumiit yung daan. Napalitan ng makipot at tahimik na kalsadang napapalibutan ng mga puno at bukirin. Inabot ng halos 1 oras bago nila narating yung barangay. Saan dito, miss? Sa bahay ng mga Deogracia, Manong. Gulat na napasulyap sa kanya ang driver. Nox, bisita ka ba dun? Big time ka pala, miss. Manong, may balita bang nandito yung isa sa mga Deogracia? Like may nagpunta ba para magbakasyon dito sa rest house nila sa Saavedra? Hindi ko lang sigurado, miss eh. Ngumuso si Daphne at bumuntong hininga. Buti na lang ay medyo tumila na ang ulan pagkarating nila. Binayaran niya ang driver at nagpasalamat bago ito umalis. Sir Kingsley, tao po! Sigaw niya sa labas ng bahay. Kumatok siya sa pinto at panghihinaan na sana ng loob dahil ilang minuto nang lumipas, wala pa ring nagbubukas. Nang bumukas yon ay bumungad sa kanya si Kingsley. Sir! Anong ginagawa mo dito, Daphne? Tila kulog na dumagundong sa lakas ang boses ni Kingsley. Nanginginig sa lamig na nilahad ni Daphne ang envelope. Ngumiti siya. Medyo basa yung buong katawan niya dahil sa pagpaulan kanina at bakat na tuloy yung pula niyang bra sa loob ng puting blouse. Namula ang mukha ni Kingsley nang makita yon. Kailangan mong pirmahan yan, sir. Masyado kang late nagsabi na magbabakasyon ka kaya hindi ko sinundan mo ko. Obviously, sir. Huwag mo akong pilosopuhin. Sabi ko next week ko nang pipirmahan, diba? Hindi ka ba nakakaintindi? And look at you! Basang-basa ka! Napalunok si Daphne.
Paano ibang klaseng basang-basa ang naisip niya? Pinamulahan siya ng muka. Tigil, Daphne. Pinapagalitan ka na nga, nakuha mo pang maging green-minded. Sigaw ng utak niya. Anong sinakyan mo papunta dito? Tanong ni Kingsley. Nagbasa ko. Pagsakay mo sa bus, ganyan yung itsura mo. Basa ka na. Hindi. Nabasa ako pagbaba ko kasi biglang umulan. So sumakay ka pa mula sa town proper papunta dito? Oo, tricycle. At ganyan yung itsura mo. Napatingin si Daphne sa sarili. Baka talaga yung bra niya. Niyakap niya ang sarili. Please tell me you did not let the driver see you like that. Napapikit at pilit na kinalma ang sariling wika pa ni Kingsley. Importante naman yung pinunta ko dito. Are you stupid? Hindi to ganito ka-importante for you to come here looking like that. And it's getting dark. Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Paano kung may ginawang masama sa'yo ang nasakyan mong tricycle driver, ha? Kinabahan si Daphne. At the same time ay namamangha siya dahil first time niyang makitang ganito kagalit si Kingsley. Saan napunta ang kalmadong lalaking kilala niya? Okay, sorry na, sir. You're always stressing me out, woman. Ngumiti si Daphne. Baka pwede mo naman akong papasukin. Ang lamig-lamig na talaga eh. May extra ka bang damit dyan? Pahiram na muna ako, sir, oh. Bumuntong hininga si Kingsley at sa huli, pinapasok na siya. Binigyan din siya nito ng mga damit. Kanino to? Tanong niya sa pink dress. Sa pinsan ko. Sinong pinsan? Aldwina? Paige? Dawn or Victoria? Duchess. Ah, okay. Pagkatapos magbihis ay naabutan ni Daphne si Kingsley na nagtitimpla ng hot chocolate. Inabutan siya nito ng isa. Thank you, sir. Matamis ang ngiting wika niya. Umiwas naman ng tingin si Kingsley. Mabuti na lang nandito ka po. Akala ko kakailanganin ko pang isa-isahin lahat ng rest house niyo dito sa Cebu. Hagik-hik na saad pa ni Daphne. Ang tigas ng ulo mo. Bakasyon ko nga, diba? Tapos dinalhan mo ko ng trabaho. Gusto mo na bang masisante? Wag naman, sir. Then listen to me. Oo na po. Pagkatapos mong inumin yan, umuwi ka na. Okay, sir. For some reason, imbis na ubusin agad ni Daphne ang choco drink niya, inunti-unti niya yon habang dinadaldal si Kingsley. Ewan ba niya pero napadaldal siya bigla knowing na galit ito. Matagal pa ba yung iniinom mo? Nakasimangot na tanong pa ni Kingsley. Oo, sir eh. Ngisi niya pa. Nananadya ka ba? I said I want to take a leave. Para pa rin akong nasa trabaho ngayon kung nakikita kita. Grabe ka naman sa akin, sir. Umiling-iling na lang si Kingsley at naupo sa mahabang sofa sa living room. Breaking news. Bagyong nananalasa. Patuloy na nagdadala ng matinding ulan at hangin sa ilang rehiyon. Patuloy na nananalanta ang isang malakas na bagyo na kasalukuyang nakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Lalo na sa ilang rehiyon sa Luzon at Visayas. Saad ng news anchor. Hala, may bagyo pala, sir. Hindi kumibo si Kingsley. Oh no, paano ako makakauwi nito? Kaya pala ang lakas ng ulan. Siguradong wala ng mga tricycle o habal-habal ngayon na magpapasakay kasi bagyo na pala. At kung meron man, nakakatakot bumiyahe sa bus. Nagpaparinig siya sa binata. Umigting ang panga ni Kingsley. Pinatay nito ang TV at tumayo. Mabilis na sumunod si Daphne. Tinitimbang yung magiging reaksyon ng boss niya. Sir, ayos lang ba kung dito ako magpalipas ng gabi? No. Pero sir, bagyo na. Kailan pa kayo naging walang puso? Hindi ka ba natatakot na matulog sa isang bubong kasama yung isang lalaki? Sinasabi mo bang pwede kang may gawin sa akin, sir? Namilog ang mga mata ni Daphne. Of course wala. You're not my type. Not my type, my ass. Kaya pala kinakabahan ka ngayon at takot. Kahit na madikit lamang sa kanya. Sa isip pa ni Kingsley. Okay lang, hindi rin naman kita type, sir. Pagsisinungaling din ni Daphne. Umigting ang panga ni Kingsley at nairita. Oh, really? Well then you're free to stay here tonight. Huwag mo lang akong guguluhin. Huwag mo akong kausapin patungkol sa trabaho. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Kingsley at umakyat sa ikalawang palapag. Pumasok si Daphne sa isang kwarto at doon nagpahinga. Nakatulog siya at nagising ng katuki ni Kingsley sa kwarto para kumain ng dinner. Tahimik silang kumain at ang awkward ng atmosphere. Sinubukan niyang magbukas ng topic pero pinapatay agad ng binata. Sobrang weird niya talaga. Anong nangyari kay sir? Bumangon si Daphne mula sa pagkakahiga. Kanina pa siya paikot-ikot sa kama pero di na siya dinadalaw ng antok. Bumaba siya para sana kumuha ng midnight snack sa fridge nang makita niya sa lanay si Kingsley. Nakatingala sa langit at parang malalim ang iniisip. Sir? Daphne, you're still awake?
Ay hindi sir, tulog na talaga ako. Kaluluwa ko lang tong kausap mo. Biro niya dahil nakitaan niya ng kaunting lungkot ang mga mata ng binata. Ayos lang kayo, sir? Yeah. Parang ang lalim ng lungkot niyo eh. Tapos parang ang sungit niyo pa lately. Parang na kayong si Sir Luthor. Don't mention that man to me. Ha? I hate him. Ha? Kapatid mo yun, sir. Yes. And I hate him. Bakit? Sa kanya ipapamana ni Dad ang De Gracia Hotel sa Maynila. Mas malaki yun kesa dito sa Cebu. Oo, siya naman yung panganay sa inyo, 'di ba? 'Di ba ganun naman talaga, sir? Sa mga pelikulang napapanood ko, panganay yung nagmamana. That's bullshit. Karapat dapat din naman ako. Bata pa lang. Si kuya na yung tinitrain para mamuno sa buong De Gracias Hotel. Kami ni Jeremiah ay mga anino lang. Na kung hindi niya kaya, kami yung gagawa. Ayoko ng ganun. Ayoko maging pamalit. Nalungkot din tuloy si Daphne. Hindi niya alam kung paanong iko-comfort ang lalaki kaya tinapik-tapik na lamang niya ang balikat nito. Hindi niya alam na may ganito palang pasanin na problema ang boss niya. Akala niya wala itong problema dahil palaging ngingisi-ngisi lang ng madalas. Pero kapatid mo pa rin si Sir Luthor, sir. At alam kong hindi niya naman gusto na ganyan yung maramdaman mo. Kaya wag sanang magtanim ng sama ng loob sa kanya. I know. I hate him but at the same time, I love him as my brother. Yun naman pala. Tsaka malay mo, in the next few years, mas mapalaki mo pa yung De Gracia Hotel sa Cebu. Mas malaki kesa sa Maynila. Ngumisi si Kingsley. Would you still be by my side when that happens? Oo naman, sir. Basta wag niyo akong sibakin. I would never. Promise. Sabay labas ni Daphne ng pinky finger niya. Aba, pagkakataon niya na para mauto yung lalaki. Hinintay ni Daphne na isil ni Kingsley yung usapan nila. Subalit imbis na sa pamamagitan ng pinky finger, siniil siya nito ng halik. Nanlaki ang mga mata niya. There. All sealed. Ngisi pa ni Kingsley. Naistatwa si Daphne at natulala. Pagkatapos ay napasinghap at napatakip ng bibig. Hinalikan mo ko? Yes. Oh my God! At hahalikan ulit kita. Saad ni Kingsley bago unti-unting lumapit sa dalaga. Imbis na umiwas, nanatili si Daphne sa pwesto niya. At nang haggan siya ni Kingsley ay hindi siya pumalag. Hinayaan niya ito. I want you, Daphne. Bulong ng binata sa tenga niya. Kumawala ang isang ungol kay Daphne nang dumapo ang dila ng binata doon. The rest was history. Ang alam lang ni Daphne, bumigay siya sa boss niya nung gabing yun. Hinayaan niyang angkinin siya nito buong gabi. Halos walang kapaguran. Tumigil lang sila nang sumuko siya. Sleep tight. Nakangising sabi ni Kingsley bago nakatulog si Daphne sa matinding pagod. Isang malutong na mura ang pinakawala ni Daphne pagkagising niya sa umaga. Katabi niya ang tulog na si Kingsley. Pareho silang may saplot pero tandang-tanda niya ang nangyari kagabi. Kung bakit hinalikan siya ni Kingsley at umabot sa ganito ang lahat, hindi niya alam. Subalit isa lang ang sigurado siya, matatanggal na siya. Dahil hindi kailanman ginawa ni Kingsley ang ganito. Takot na bumangon si Daphne at nagbihis. Ni hindi na siya lumingon nang umalis siya. Daphne? Daphne! Napapitlag si Daphne at napalingon kay Renaline. Na kanina pa pala siya tinatawag habang naglalakad siya sa koridor. Monday na at ilang araw na yung lumipas pero hindi pa rin nawala sa isip niya ang nangyari. Natutulala pa rin siya hanggang ngayon. Nung nasa bus siya pa uwi, tumawag sa kanya si Kingsley sa cellphone pero hindi niya sinagot dahil hindi niya alam kung paano pa ito kakausapin. Mabuti na lang din at nakalive ito kaya isang linggo siya nitong hindi makikita. At ngayon, Monday na. For sure papasok na ito. Hindi niya alam kung paano itong haharapin. Uy, Renaline, bakit? Kanina pa kita tinatawag. Sorry. Natulala ako. Bakit? May problema ba? Tungkol ba sa pera? Sabi ko sa'yo, maghanap ka na ng papa de asukal eh. Hindi ganun. Ano? Mistress Pal. Nanigas si Daphne nang marinig ang boses ni Kingsley sa kanyang likuran. Kung pwede lang wag na siyang lumingon, ginawa niya na. Kaso handa na siya sa pagkikita nilang ito. Yes sir. Nakangiti niyang hinarap ang binata na para bang walang nangyari sa kanila. We need to talk. Tungkol po saan? Pagpapatay mali siyang tanong pa ni Daphne. Natigilan si Kingsley habang nakatingin sa dalaga. Does she want to forget everything about that night? Ramdam ni Kingsley ang kirot sa kanyang puso. Umahon ang galit sa kanya. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin saka umiwas ng tingin. Wala, never mind. Malamig na lamang na sinabi bago nilagpasan ang dalaga. Nakahinga naman ng maluwag si Daphne.
If she wants to act like nothing happened, fine. Ganun na rin yung gagawin ko. Like I have a choice anyway. Sabay tungga ni Kingsley ng bote ng alak. Tumawa yung pinsan niyang si Klaus, Deogracia. Humalo ang boses nito sa malakas na tugtog sa bar. For the first time, nakita kitang namomroblema sa isang babae. Hayaan mo, ganyan talaga sila. Hindi mo kailan maiintindihan yung mga timpla nila kaya huwag mo nalang pansinin. What do you mean? Huwag pansinin. Believe me, pagkalipas ng isang linggo, hahabulin ka na niyan dahil hindi yan makakalimot. Deogracia tayo. Lahat tayo masarap. Kago. Wala ka talagang kwentang kausap. Lumayas ka na nga. Alis! You invited me here tapos palalayasin mo ko. Para ka rin kuya mo eh. Magulo ka usap. Umirap na lamang si Kingsley sa pinsan. Pag alis nito'y bumuntong hininga siya at muling tumungga ng alak. Renaline, may alam ka bang hiring na trabaho? Tanong ni Daphne sa kaibigan. 2 linggo na ang nagdaan. Nung una akala ni Daphne ay mapapanindigan niya ang pagpapanggap na wala lang sa kanya ang nangyari. Na kaya niyang ibaon sa hukay ang gabing yon habang patuloy na nagpapakasekretary kay Kingsley pero hindi pala. That night changed everything. Araw-araw na lang siyang nahihirapan sa awkwardness sa pagitan nila. Kaya heto, ha? Para kanino? Tanong ni Renaline. Sa akin? Ha? Bakit? Anong problema? Wala. Pagod na ako sa pagiging sekretary. Sure ka? Baka naman may umaway sa'yo Sino yan? Abangan natin sa labas. Huwag kang matakot. Wala, baliw. Gusto ko lang talagang maiba naman yung ginagawa ko. Ano, may alam ka ba? As soon as possible sana, makalipat ako ng trabaho. Sure kang walang umaaway sa'yo. Naningkit ang mga mata ng kaibigan niya. Tumawa na lamang siya. Buong akala niya hindi siya sineryoso ni Renaline nung araw na yon. Pero kinabukasan agad ay nahanapan siya nito ng trabaho. Yun nga lang bilang sales clerk. Downgrade sa trabaho niya ngayon pero wala na siyang pakialam. What's this? In denial na tanong ni Kingsley matapos niyang ilapag sa lamesa nito ang resignation letter niya. Nagkaroon ng problema yung pamilya ko sa probinsya, sir. Kailangan kong umuwi. Pwede ka namang mag-leave na muna. Why resign? Hindi ko sigurado kung maaayos yun sa loob ng 1 linggo kaya ganyan na lang po yung ginawa ko. You can take a break for a month. Napasinghap si Daphne. Pwede palang ganun. Ba't ngayon niya lang nalaman? Eh di sana ginamit na niya ang ganyan noon nang gusto pa niyang magbakasyon ng matagal. Gusto ko na rin kasi makasama yung pamilya ko, sir. Ang tagal ko na rin nakawalay sa kanila. Miss na miss ko na sila. Tsaka may nahanap na akong trabaho doon sa amin at natanggap na ako. What? Naghanap ka kaagad ng trabaho? Natutop ni Daphne ang bibig. Sumama naman yung tingin sa kanya ni Kingsley. Are you sure this is all about your family and not about what happened between us? Ha? Anong nangyari, sir? Still acting like nothing happened, huh? Igting ang pangangwika pa ni Kingsley. Tungkol lang talaga to sa pamilya ko, sir. Wala nang iba. Fine. Labag man sa loob ay pinirmahan ni Kingsley ang resignation letter niya. Ngumiti si Daphne pero paglabas niya sa office ay bumuhos ang luha niya. Wala na. Ilang araw na lang niyang makikita ang binata. Bakit ang sakit? Nang dumating ang huling araw ni Daphne sa trabaho, hindi pumasok si Kingsley. Nagpaalam ang dalaga sa lahat ng mga naging kaibigan niya sa building. Mamimiss kita. Umiiyak na saad ni Renaline. Pwede pa naman tayong magkita. Tatawagan kita. Siguraduhin mo Medyo nahirapan makapag-adjust si Daphne sa bago niyang trabaho. Lalo na't may isang mataray na staff doon na akala mo'y tagapagmana ng mall. Daphne, ikaw nga yung gumawa nito. Nahihirapan ako Mataray na sabi ni Kendra. Bumuntong hininga si Daphne at sumunod na lamang para walang gulo. Hi, Daph. Saad ng isang maitsurang lalaking security guard ng mall nang mapadaan sa butik nila. Uy, Carlos, hello. Mukhang busy ka. Oo May kasabay ka bang kumain mamaya? May bagong bukas na kainan sa may kanto. Gusto mo kumain doon? Next time na lang siguro, Carlos. Hindi siya manhead upang hindi maramdaman ang interes nito sa kanya. Kaso wala siyang balak na tanggapin ito. Lalo na ngayong hindi mawala-wala sa utak niya si Kingsley. Oh my God! Oh my God! Mahinang naibulalas ni Daphne nang may hawak siyang pregnancy test. Nanginginig ang kamay niya at nanunubig ang kanyang mga mata. Halos 3 buwan na ang nakalipas mula nung mainit na gabing pinagsaluhan nila ni Kingsley. At hindi pa rin siya dinadatnan, kaya nagpa-test na siya ngayon. Irregular pa naman siya kaya hindi niya agad napansin na hindi na pala siya nagkakaroon. Paano na? Sambit niya kasabay ng pagbaha ng kanyang luha. Daphne, anong nangyari? Humahangos na dating ni Renaline. Tinawagan niya ito kanina. Ren, buntis ako. Ano? Akala ko hindi magbubunga.
Sinong nakabuntis sa'yo? May boyfriend ka pala? Wala. Anong wala? Ano ka si Mama Mary bigla na lamang mabubuntis? May naka one night stand ako. Diyos ko, ayan. Kababasa mo yan ng erotic eh. Renalyn naman, aluhin mo ko. Hindi yung pagagalitan pa. Ay sorry. Sige, anong plano mo? Hindi ko alam. Shock na patay ako kina mama. Pinayagan nila ako magtrabaho dito dahil nagtitiwala sila sa akin tapos ganito yung nangyari. Hindi mo ba kilala yung nakabuntis sa'yo kahit pangalan man lang? Kung saan siya nakatira, ganun. Napalunok si Daphne. Bigla siyang napaisip kung ano kaya yung magiging reaksyon ni Kingsley. Sasabihin kaya niya dito? Tatanggapin kaya nito ang bata? Paano kung hindi? Bago ang lahat, magpapacheck up na muna ako. Sambit niya. Pero hindi kita masasamahan kasi masyadong packed yung schedule ko. Pupunta kaming Baguio. Ayos lang. Salamat sa pagpunta dito, friend. Ay sus, ano ka ba? Kung walang amay ang bata, ako yung magpapakaama dyan. Ngumiti si Daphne. Pagdating ng Sunday, wala siyang pasok kaya nagtungo siya sa ospital para magpa-check up. Congratulations! You're 8 weeks pregnant. Nasaan yung baby daddy? Nakangiting tanong ng OB. Naningkit ang mata ni Daphne dahil parang pamilyar sa kanya ang babae. Parang nakita niya na ito somewhere. Wala po. Single mom po ako. Oh, anyway. Ilista ko yung mga vitamins na dapat na inumin mo. Tumango si Daphne. Buong check-up ay wala siya sa kanyang sarili. Paglabas niya ng check-up room, ay mabilis na kinuha ni Victoria Deogracia, ang nagsilbi niyang doktor, ang cellphone nito. Hello, Cos. I have a good news for you. Mapaglaro ang tonong wika pa nito. What is it? Make it quick. Mainit yung ulo ko ngayon. Tugon ni Kingsley sa kabilang linya. I saw your pretty former secretary here. Si Daphne? Yes, galing siya dito sa ospital, nagpa-check up. Nagpa-check up? Is she sick? No. In fact, she's very healthy. Pati na rin yung bata. Ang bata? She's pregnant. Maligayang anunsyo pa ni Victoria. Namayani ang katahimikan sa linya ni Kingsley. Hello? Yuhu, Cuz, are you still there? She's pregnant? Paano mo nalaman? Napaikot ng mata si Victoria. Obviously because I'm an OB. Ako yung nag-check sa kanya. Congratulations, magiging ama ka na. Ikaw ang ama, right? Kasi kung hindi, ang hina mo naman. Hindi pa natapos ni Victoria ang sinasabi ay namatay na ang tawag. Tumawa siya at umiling. Samantala, sa loob naman ng butik ay naghahanda na si Daphne sa pag-uwi. Sikbit niya na ang kanyang bag nang matanaw niya na nasa pintuan si Carlos. Tila ba may hinihintay. Ew, boyfriend mo si Carlos? Nakahalukip-kip na sabi ni Kendra sa tabi niya. Ikaw yung ew. 2026 na, mababa pa rin yung tingin mo sa mga security guard. Sagot niya. Nakita niyang nalaglag ang panga ni Kendra sa pagsagot niya bago niya ito nilagpasan. Akala niya, hihilahin nito ang kanyang buhok pero hindi naman. Hi Daphne, uuwi ka na? Tanong pa ni Carlos. Hello Carlos. Oo, uuwi na ako. Nakamotor ako ngayon, gusto mo ihatid kita? Hindi na. Abala pa yun sa'yo. Nga pala, nakita kita sa ospital nung nakaraan. Tinawag kita, hindi mo yata narinig. Nandun ka rin? Oo. Ano ginagawa mo dun? Nagkasakit ka ba? Nagpa-check up ako. Sabay haplos niya sa kanyang tiyan na naintindihan agad nang nagulat na si Carlos. Buntis ka? Oo. May boyfriend ka pala? Wala. Meron. Namilog ang mga mata ni Daphne sa malalim na boses na sumagot. Hindi siya pwedeng magkamali. Lumingon siya at natanaw ang malalaking hakbang ni Kingsley patungo sa kanila. Sir Kingsley? Sino ka? Tanong ni Carlos. Ako? I'm Kingsley Deogracia. Deogracia? Yes. Ako din yung ama ng sanggol na nasa sinapupunan ni Daphne ngayon. Daphne, hindi ko alam na girlfriend ka pala ng isang Deogracia. Teka nga, naguguluhang sabi ni Daphne at hinarap si Kingsley. Paano mo nalaman na buntis ako? Pinsan ko yung OB na tumingin sa'yo, Daphne. Hindi mo man lang napansin. Sabay ismid pa ni Kingsley. Ay, totoo? We need to talk. Tumangu-tangu si Daphne. Okay, excuse me Carlos ha, marami kaming dapat pag-usapan. Yes, especially about our wedding. Wedding? Bulalas ni Daphne. Pinagsalikop ni Kingsley ang kamay nilang dalawa at tinangay siya paalis doon. Iniwan nilang parehong gulat sina Carlos at si Kendra.
Napalihim din palang nakikinig. Anong sinasabi mong wedding, Sir Kingsley? Tanong pa ni Daphne nung nasa parking lot na sila. First of all, wag mo na akong tawaging sir. Hindi na kita secretary kaya Kingsley na lang. Okay, Kingsley. Anong wedding yung sinasabi mo kanina? Second, yes, we're getting married. At bakit? Nabuntis kita at pananagutan kita. Umiling si Daphne. Pwede mo namang sustentuhan lang yung batang ito. Hindi naman kailangan magpakasal tayo. Masyadong sacred yung kasal. Ginagawa yun ng mga taong nagmamahalan. Nagtaas ng kilay si Kingsley. Don't you love me? Ha? Kasi ako, oo, mahal kita. Ha? I only realized it when you left. Mahal na pala kita. Kinausap ako ng mga pinsan ko. Sabi nila, alam nila noon pa na gusto kita. Ang tagal ko lang bago na-realized. Teka, ano pala yung mga nasa mata mo? Pasaba yan? Oh, this. Sinuntok ako ni Seven. Ha? Bakit? Ang Victoria na yon, kinalat agad sa buong angka namin na nabuntis kita out of wedlock. Sinuntok ako ni Seven dahil hindi ko sinunod yung tradisyon namin. Tradisyon? Yes, kailangan kasal muna bago magsiping. Bakit? Ako lang ba yung hindi sumunod sa walang kwentang tradisyon na yun? At ako lang yung sinuntok niya? Dapat sinuntok niya rin yung iba. At saka 2026 na. Bakit kailangan pang sundin yung ganun? Humagikhik si Daphne sa paghihimutok ng lalaki. What are you laughing at? Wala, ang cute mo kasi. Napakamot ng ulo si Kingsley. Maya-maya'y bumuntong hininga ito. Can I court you? Ha? Liligawan kita hanggang sa mahalin mo din ako. Paano kung nanganak na ako't lahat? Hindi pa rin kita mahal. So, hindi mo nga ako mahal? Hypothetical yun. Ayos lang. I can wait until forever. Sus, forever ka dyan. Hindi na tuloy ako naniwala. Humalakhak si Kingsley at hinawakan ng kamay ni Daphne para pigilan ang pag-atras ng dalaga. If you don't want to believe me right now, it's okay. To see is to believe. Eh yung tungkol sa kasal, ano? Kailan yun? Willing kang magpakasal sa akin kahit hindi mo ko mahal? Taas kilay na tanong ni Kingsley. Siyempre hindi, kailangang mahal kita. So hindi ka magpapakasal sa akin. You know, I'm Deogracia. I can give the whole world if you'd marry me. Are you? Natawa si Daphne bago dumugtong. Begging? Umigting ang panga ni Kingsley matapos tumawa ulit. Pumungay ang mata ni Daphne at hinaplos ang panga ng binata. Hindi mo kailangang mag-beg, Mr. Deogracia. My heart is only yours. Does that mean yes? Prank. Nope. You really love me. Oo nga. Kung ganun, sino yung lalaki mukhang gorilla na kausap mo kanina? Grabe ka kay Carlos ha. Tawa ni Daphne. Feeling ko may gusto yun sa akin pero hindi ko naman siya gusto. Ikaw yung gusto ko. Unti-unting sumilay ang malawak na ngiti sa labi ni Kingsley. Since when did you know that you like me? Noon pa siguro. Ikaw kasi yung tipo ko sa lalaki. Hindi ko lang binibigyan ng pansin dahil sigurado ko noon na hindi mo naman ako lilingunin. Na hanggang secretary mo lang talaga ako. Hindi lilingunin ah. Kaya pala buntis ka ngayon. Ngisi ni Kingsley. Tumawa na lamang si Daphne. Bago sila ikinasal, nag-propose pa si Kingsley habang sila'y nasa De Gracia Hotel sa Cebu. It was a surprise marriage proposal at naroon yung lahat ng mahal sa buhay ni Daphne. Pati yung kaibigan niyang si Renalyn na labis ang gulat. Walang yakang babae ka? Bakit mo nilihim sa akin yung relasyon yung dalawa ni Sir Kingsley? Sabay kurot nito sa tagiliran ni Daphne. Ouch! Wala naman kasi talaga kaming relasyon nung una. Sorry na. Nako, marami kang ikukwento sa akin. At hindi ako makapaniwala. May kaibigan akong makakapangasawa ng isang Deogracia. Ako kaya kailan? Humagikhik na lamang si Daphne. Ginanap ang kasal nila 1 taon matapos nanganak si Daphne. Nagsilang siya ng isang malusog na sanggol na pinangalanan nilang Deborah Queenie Deogracia. Kamukhang kamukha nito si Kingsley kaya tuwang-tuwa naman talaga ang lahat sa mga angkan nito. Noong kasal, ay imbitado lahat ng malalapit sa kanila. Nakakalakad na rin si Deborah noon kung kaya't ito na rin yung tumayong flower girl nila. Ba't hindi ka pa natutulog? Tanong ni Kingsley nang magising at nakitang nakatayo sa veranda ang asawa. Niyakap niya ito mula sa likod. Napapikit naman si Daphne at dinama ang init ng yakap niya. Wala, hindi ko lang ina-expect na magiging ganito yung lahat. Namamahalin mo ko, ikakasal tayo, tapos magkakaanak.
Ngumiti si Kingsley at hinigpitan lalo ang yakap kay Daphne. Sabay nilang tiningala ang bilog at maliwanag na buwan. All thanks to that mistake you made. Feeling ko hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi ka nag-send sa akin ng bold. Humalakhak si Daphne. Speaking of, kinasal na tayo't lahat. Hindi pa rin tapos yung manga na yun, nakakainis. Do you want me to contact the writers and artists? Ngisi ni Kingsley. Wag na, maghihintay na lang ako. Pwede naman na tayo na lang gumawa ng mga posisyon na gagawin nila. Kingsley! Ayaw mo pa bang sundan si Deborah? Lalaki naman. Isang taon pa lang yung anak mo, mag-behave ka naman. Acting like we don't do it almost every day, ha? Shh, Kingsley naman, hinihiya mo na naman ako eh. Sinubukan kumawala ni Daphne sa yakap niya pero tumawa si Kingsley at hindi yon hinayaan. I'm just kidding, my love. Ang cute-cute mo talaga kapag hindi ka komportable sa usapan. Nagkaanak ka na't lahat, nahihiya ka pa rin sa akin. Kaya siguro gusto mong lights out, no? Kapag hindi ka pa tumigil sa kabilang kwarto ka matutulog, banta pa ni Daphne. Tinikom na ni Kingsley ang bibig. Papasok na sana si Daphne sa loob ng hawakan ni Kingsley ang palapulsuhan niya. Hinila siya nito at sa isang iglap ay magkadikit na ang kanilang mga labi. Akala ni Kingsley ay itutulak siya ng asawa pero pinulupot nito ang braso sa kanyang batok. Pasalamat ka, mahal kita, saad ni Daphne. Ngumisi si Kingsley. I love you too, my love. Fine. Hindi na muna natin susundan si Baby Deborah. But can I tonight? Okay. Pagkasagot ni Daphne ay siniil siya ng masuyong halik ni Kingsley. Napatili pa siya nang bigla siya nitong kargahin papasok sa kwarto. And the rest was a great night. At dito na nga po nagtatapos ang nakakakilig na kwentong pag-ibig ni Kingsley at ni Daphne. Naway kayo po ay natuwa, kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon.